Yung title po natin ngayon is God's Love Brings a Bright Future. Now, God's love brings a bright future. Ang pag-ibig ng Diyos ay magbibigay ng napakaganda at maliwanag na kinabukasan. Bakit po bright future? Bakit po maganda at maliwanag na kinabukasan? Kasi po, for the last week po, pinag-aralan natin na itong family na ito ay nag-start po sila sa famine. Nagkaroon po ng famine dalan at nagkaroon din po ng matinding trahedya sa kanilang family. No, yung asawa ni Naomi, si Elimelech, si Malon, sa si Chilion namatay. At after that, nabiyuda po si Naomi, kasama po si Ruth. Pero sa chapter 2, makita natin, dahil sa kabutihan ng Diyos, pinaranas ni Lord yung favor naman niya. No? Merong favor na binigay si Lord. Kahit, sabi natin, yung favor, kahit hindi tayo karapat-dapat, ay pinagkaloob niya sa atin. Ganon din po sa buhay ng mga tao na ito. And then, last week po, we discussed family. Alam natin na itong family na ito ay nagkaroon ng trahedya, broken family, but because of God's goodness and kindness, nabuo po itong pamilya na ito, na-restore po ulit ang family po na ito, itong family po ni Ruth. No, nagkaroon siya ng asawa, si Boaz. At yan nga po yung pag-aaralan po natin ngayon. At gusto ko lang pong gusto ko lang pong i-highlight lang po na alam natin na kahit ganun yung nangyari sa kanila, no, pero yung kamay ng Diyos, nandun po yung pagkilos ng Panginoon. I discover po na kahit sabay-sabay pala ang pagsubok natin sa buhay, kasabay pala nun yung pagkilos ng Panginoon. No, ulitin ko, no? Kahit sabay-sabay yung pagsubok sa buhay, pero kasabay noon yung kamay ng Diyos kumikilos behind. Hindi man natin nakikita, pero God is working. God is working in our lives po. That's why, napaka-importante na magtiis tayo, manampalataya tayo, even in the midst of tragic situation. Okay? And bakit bright future po? Kasi naisip ko lang na si Ruth, meron siyang parang dark past. Meron siyang madilim na past. Yung kinakaraan. Hirapan akong magsagalog At tingnan niyo po, si Ruth, no? By the way, yan yung pag-aratin ngayon, future, bright future. Tingnan niyo po mabuti, si Ruth. Si Ruth po, God took a pagan Gentile woman from Moab. At sino ba itong si Ruth, no? Si Ruth, who was the descendant of an incestuous relationship. Ano ba yung incestuous? Hindi ko rin maintindihan yung incestuous. Hirap panggitin, no? Incestuous. Ibig sabihin ng incestuous po is yung maling relasyon. Kasi alam natin na yung Moabite ay bunga ng lahi ni Lot. Yung anak ni Lot at saka siya. Nung nakipagrelasyon yung tatay at saka sa anak, nagbunga, incestuous relationship. Kumbaga pangit yung nakaraan. Tapos, whose people worship Chemos through human sacrifice. Ang Moabites, nag-worship sila kay Chemos, na nag-offer ng tao. Nag-offer ng human sacrifice. And then yung Moab, who didn't know God, love God, or worship God. Parang tayo lang. Dati, nung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, hindi natin mahal si Lord, hindi natin kilala ang Diyos, at hindi natin sinasamba ang Panginoon. And who was widowed, destitute, and hopeless. Yan po ang nakaraan po ni Ruth. Pero si Ruth po, kahit po merong madilim na nakaraan, pangit nakaraan, meron siyang bright future dahil sa ating Panginoon. Sabi dyan, He redeemed her life and placed her in the messianic line as the great-grandmother of King David. Alam natin yun, no? Binabanggit natin yun, na si Ruth ay great-grandmother of David. And 27 generation after King David,
Jesus Christ would be born a descendant of Ruth. Wow! Parang madilim na buhay, nakaraan, pangit na buhay, pero merong bright future because of God's grace, God's kindness po. Kaya sa atin, sa Diyos po, pag sino ba dito ang meron, nasa Panginoon na? Alam nyo, pag nasa Panginoon ka na, you are not defined by your past. No? You are defined by your future in God. Hindi, pag nakita tayo ng Diyos o ng ibang tao, huwag mong hayaan ng ibang tao. Huwag mong hayaan na i-define ka, ay, ito si sister, ganito yan, pangit yung nakaraan yan. Huwag mong hayaan na magsingit yan sa isip ko pag nasa Panginoon ka. Pag nasa Panginoon ka, kahit madilim, pangit yung nakaraan mo, meron kang bright future. Ako po, kung titignan ko yung buhay ko dati, madilim, pangit yung aking buhay dati. Pero, dahil nasa Panginoon, meron akong magandang kinabukasan. Meron tayong magandang kinabukasan. Amen ba? Because God is the God of yesterday, is the God of today, is the God of future. He holds our future. Amen? Palapakan niyo natin si Lord. Praise God po. Napakabuti po ng Panginoon. Now, sa theology po, meron tinatawag na typology. Yung typology po, actually, nabanggit namin ito nung training doon sa How to Read the Bible. No? Yung typology po is more specifically, a type in Scripture is a person, thing, or event in the Old Testament that foreshadows a person or thing in the New Testament. Sa madaling salita, yung typology ay character sa Old Testament or event na merong kahulugan siya sa New Testament. For example po, yung Noah's Ark, yung Noah's flood, ang symbolism niya, baptism, paghuhugas sa New Testament. Ibig sabihin, may mga event sa Old Testament na merong kahulugan sa New Testament. Yun po yung typology. For example po, yung Passover lamb, yung pagkatay ng lamb doon sa Old Testament at yung dugo ay ipapahid doon sa pintuan doon sa Egypt, di ba? At lahat ng dadaanan ng angel, the angel of death, hindi mapapahamak, hindi mamamatay. Is a picture sa New Testament ng death of Christ, the blood of Christ. Yan po tinatawag na typology. And in this book po, sa Book of Ruth, napakadaming typology. For example po, si Naomi is a type of Israel. No? Type of Israel na para bang tumalikod sa Diyos, nagkamali, pero ni-restore ng Panginoon, ni-redeem ng Lord. Si Ruth po is the type of the church, na si Ruth ay nakipag-asawa kay Boaz, which is our Lord Jesus Christ. Si Orpah is a type of the shallow believer. Siguro na-share natin si Orpah about kay Yahweh, pero hindi talaga siya lumalim sa kanyang pananampalataya. That's why hindi siya sumama kay Naomi. Yung other kinsman, yung first relative po ni Naomi is the type of the law, which hindi talaga pinanindigan si Ruth. And si Boaz po is a type of Jesus. Now, si Boaz ay symbolism sa Old Testament na si Jesus, our kinsman redeemer. Nag-gets niyo po? Nag-gets niyo ba? Parang, no? Na si Boaz is a type of our Lord Jesus Christ. Parang pinipicture niya si Lord Jesus Christ. Kasi nga, si Boaz ang nagtubos kay Ruth. At tayo din po ay tinubos ng ating Panginoon. Tingnan lang po natin, no? Isa-isayin lang natin. Ano yung implication ng pagiging Jesus ni Boaz? Ay, number one, like Boaz, Jesus rescued us because of love. Tulad ni Boaz, iniligtas tayo ni Jesus dahil sa pag-ibig. Niligtas tayo ni Lord dahil sa pag-ibig. Jesus rescued us because of love. Tingnan niyo kung mabuti. Unawain natin yung kwento ulit, no? Sabi ng Ruth 3:12-13, tunay nga na ako'y malapit na kamag-anak. Gayunman ay may mas malapit na kamag-anak pa kaysa sa akin. Di ba naalala nyo last week,
si Ruth ay humiga doon sa paa ni Boaz. At ang sabi niya, pakasalan mo ko. No? Yan yung proposal niya. Kasi nga, relative, kinsman, redeemer. Pero sabi ni Boaz, hindi ako yung una o yung pinakamalapit na kamag-anak mo. Pero sabi niya, maghintay ka ngayon gabi at kinamagahan kung kanyang tutuparin sa iyo ang bahagi ng malapit na kamag-anak ay mabuti. Hayaan mong gawin niya. Ngunit kung ayaw niyang gawin sa iyo ang bahagi ng malapit na kamag-anak, ay gagawin ko para sa iyo ang bahagi ng malapit na kamag-anak. Sa madaling salita, no, itong si Boaz, ready siya na sumambot doon sa responsibility. No? Ibig sabihin, ang motivation ni Boaz, kaya niya papakasalan si Ruth, hindi lang dahil doon sa kaugalian o sa batas nila, kundi mahal niya itong si Ruth. Na-develop na si Mr. Boaz kay Miss Ruth. Siguro, alam natin, si Ruth ay virtuous woman, maganda at mabuting babae. Kaya yung mga maganda at meron pang mabuting kalooban, nako, mabilis maka-develop ng lalaki yan. Okay? Ayan. Kaya sabi niya, habang ang Panginoon ay nabubuhay, habang ang Panginoon ay nabubuhay, tapos sabi niya, mahiga ka muna dyan. Tingnan natin, sa chapter 4, ang ginawa ni Boaz ganito. Merong binanggit dito sa chapter 4 na hindi nabanggit sa chapter 1, 2, and 3. Bakit po? Kung isipin niyo mabuti, si Boaz, nag-isip talaga siya ng strategy para i-pursue si Ruth. Para makuha niya talaga si Ruth. Ibig sabihin, gumamit siya ng strategy, ng talagang technique, no? Kasi mahal niya talaga si Ruth. Kasi, kung tutusin, hindi naman siya ang first relative. Pwede niyang baliwalain si Ruth. Ay, hindi kita obligasyon. Kasi hindi naman ako ang talagang may responsibilidad sa iyo. Pero, Ruth, dahil sa mga tingin mo sa akin, dahil sa mga kindat-kindat mo sa akin, na-inlove na ako sa iyo. Okay? No? Kaya sa chapter 4, ito po ginawa ni Boaz. Kaya't aking iniisip na sabihin sa iyo na ang ginawa ni Boaz dito, kasi verse 4 na to, sa verse 1, 2, 3, tinipon niya, tinawag niya yung first relative. Sabi niya, ay, halika nga dito, dumaan sa gate. Tapos, nag-usap sila, tinawag niya yung mga elder. Kasi dati, ang lugar ng lugar ng mga tambayan talaga ng kwentuhan, saka doon sa gate. Yun yung nila, yung traditional, doon sila nag-usap-usap, doon sila nagpupulong-pulong. Kaya sabi dyan, nag-usap, no? Tinawag na. Nag-usap silang dalawa. Itong sabi ni Boaz, kaya't aking naisip na sabihin sa iyo na bilhin mo sa harapan ng mga nakaupo rito at sa harap ng matatanda ng aking bayan, kung iyong tutubusin at tutubusin mo, ngunit kung hindi mo tutubusin, ay sabihin mo upang malaman ko sapagkat wala ng ibang pangtutubos liban sa iyo. Anong tutubusin? Una, hindi niya binanggit si Ruth. Ang unang binanggit niya is yung lupa na natira sa anak ni Elimelech, yung manang lupa kay Kilion at sa kay Malon. Hindi yun nabanggit sa first chapter. Ibig sabihin, strategically, sinabi ni Boaz. Bakit po? Kasi I'm sure hindi siya magmumukhang para bang naghahabol talaga kay Ruth dito sa harapan. Parang ganun naisip niya, no? Ang sabi ng first relative, sabi niya, at ako ang sumunod sa iyo. At sinabi niya, aking tutubusin. Sabi ng lalaki, tutubusin ko. Pero sabi niya sa verse 5, nang magkagayon, sinabi ni Boaz, sa araw na iyong bilhin ang bukid sa kamay ni Naomi, iyo ring binibili si Ruth, na Moabite na asawa ng namatay, upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang mana. Oops! Bibili mo? Yes, bibili ko yung lupa. Ako magbabayad. Pero sabi niya, teka lang, merong sabit yan. Merong ang bibilin din. Merong kailangan mo bilhin din si Ruth. Kasi nga, siya yung biyudang
asawa ni Manon. Anong sabi nung first relative? Sabi niya, at sinabi ng malapit na kamag-anak, hindi ko ito matutubos. Hindi ko tutubusin. Para sa aking sarili. Baka masira ang aking sariling mana. Ibig sabihin, baka magkaroon ng conflict at hindi niya pa makuha yung buo niyang mana. Iyon na ang aking karapatan ng iyong Iyon na ang aking karapatan. No? Sapagkat hindi ko ito matutubos. Sa loob-loob ni Boaz, okay. Good. No? Ibig sabihin, yung hindi pagtubos ay good news kay Boaz. Kasi nga, makukuha niya si Ruth. Sa madaling salita po, ibig sabihin, pinursu ni Boaz si Ruth, hindi dahil sa lupa o hindi dahil sa kautusan, kundi, sa madaling salita, pinursu niya dahil sa pag-ibig niya kay Ruth. What is the implication? Like Jesus, He rescued us because of love. Like Boaz. Niligtas tayo ni Lord, hindi dahil tayo ay mabuti, hindi dahil sa kautusan, kundi ultimately dahil sa pag-ibig ng Diyos. Actually, kung kautusan ang basihan sa atin, sabi ng Bible, ang sino daw po lumabag sa kautusan ay hindi papasa sa standard ni Lord. Tayo po, hindi tayo papasa sa standard ng Panginoon. Pero, hindi dahil sa pagsunod natin, hindi dahil sa kautusan, kaya tayo niligtas ni Lord, kundi dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin. Amen? Sabi ng 1 John 4:10, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umiibig sa Diyos, kundi Siya ang umiibig sa atin at sinugo ang Kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Si Lord ang humanap sa atin, nagmahal sa atin at hinabol tayo ng Diyos dahil mahal niya tayo. Sabi diyan, Boaz as Jesus. Boaz was kinsman redeemer of Ruth. Jesus stepped out of heaven and took on flesh to become our kinsman redeemer. Si Lord galing sa heaven, bumaba siya para maging ating manunubos. Boaz was motivated by his love for Ruth, not the law. Jesus was motivated by His love for us, not the law. Sabi ng Bible, Romans 5:8, God showed His love, demonstrated His love, while we are still sinners. Jesus died for us. Kahit nung tayo makasalanan pa, si Jesus po ay namatay para sa atin. Why? Because of love. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Amen? Pangalawang bagay, like Boaz, Jesus redeemed us and paid the price for our sins. Tulad ni Boaz, tinubos tayo ni Jesus at binayaran ng halaga para sa ating kasalanan. Wow! Sabi ng Bible sa atin, sinabi ni Boaz sa matatanda sa buong bayan, kayo'y mga saksi sa araw na ito na aking binili ang lahat ng kay Elimelech, lahat ng kay Chilion, at lahat ng kay Manon mula sa kamay ni Naomi. Binili niya. Well spent. Bukod dito ay si Ruth na Moabita na asawa ni Malon ay aking binili upang maging asawa ko. Upang ibangon ang pangalan na namatay sa kanyang mana. Upang ang pangalan na namatay ay huwag nang matanggal sa gitna ng kanyang mga kapatid at sa pintuang bayan ng kanyang sinilangan. Kayo'y mga saksi sa araw na ito. Ibig sabihin, ito po it cost Boaz something. He paid the price to purchase the field and redeem Ruth. Nagbayad si Boaz. And then the same thing with Jesus. It costs everything. It cost Jesus everything. He paid the price to purchase us and redeem us from our sins. Nagbayad ng amount si Boaz, pero si Jesus po, He paid everything. Binayaran ni Lord yung ating kaligtasan sa magitan ng kanyang buhay, ng kanyang dugo, ng kanyang sakripisyo sa cross, binayaran ng ating Panginoon. That's
is our salvation na binigay ng ating Panginoon. That is love. Amen ba? This February we celebrate love, and the greatest love is the love of God. No, na binigay niya yung kanyang lahat, kanyang anak para bayaran ang ating kasalanan. Alam niyo ba sa atin dito, wala kahit isa ang pwede makapagbayad ng ating kasalanan. Wala kahit isa. Pero si God lang, si Jesus lang ang nagbayad sa lahat ng kasalanan mo. Kasalanan natin. Kaya pwede ba nating palakpakan si Lord? Dahil binayaran niya yung ating kasalanan sa magitan ng kanyang buhay. 1 John 2:1 hanggang 2. Mga munting kong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Siya ang kabayaran para sa ating kasalanan. At hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Notice the word, no? Si Jesus ay matuwid. Sino dito ang perfectly righteous? Matuwid. Wala kahit isa. Tama? Pero si Jesus lang. And then siya yung nagbayad. Kasi po, kailangan ng isang matuwid na tao para bayaran yung ating kasalanan. At walang kahit sino man ang makakagawa nun. Pastor man, priest man, pope man, ano man, kanyang katayon sa buhay, wala kahit isa. No? Only Jesus, nabuhay, na virgin birth, and namuhay ng walang kasalanan upang ibayad niya yung ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Amen? And then, ang sabi ng Bible sa atin, sino ba dito ang alam niya na binayaran na siya ng Panginoon sa kanyang kasalanan? Amen? Pinatawad tayo ng Panginoon. At ang sabi sa atin, sabi diyan, mga munting mga anak, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang huwag kayong magkasala. O sino dito ang hindi na nagkakasala? Wala. Of course, lahat tayo. Ngunit, kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol. Mayroon tayong mediator sa harap ng Ama, si Jesucristo. Ibig sabihin, sa tuwing tayo magkasala po, tayo po, mga Christian po, nagkakasala tayo. Amen? Pero hindi na natin minamahal ang kasalanan. Yan yung pinagkaiba ng pagiging anak ng Diyos. Nagkakasala ka, pero hindi mo na minamahal yung kasalanan. Hindi mo na ginugusto. Nakakapagsinungaling ka, pero hindi mo na ginugusto yung pagsisinungaling. Nakakapaggawa ka, nakakapagsabi ka ng hindi maganda, mga wrong words. Pero hindi mo na ginugusto yun. Katulad dati, buhay ko, no? Nung hindi mo nakilala sa Lord, pag nagmura ako, talagang payabangan, talagang palakasan, di ba? Pero ngayon, nakilala sa Diyos, minsan nakapagsabi ng hindi maganda, pero parang ang hirap na sa kalooban pag nakapagsabi tayo ng hindi maganda. Hindi na natin minamahal yung kasalanan. Pero mga kapatid, sa ting magkakasala ka, isipin mo, meron kang tagapagtanggol, si Jesus. Nagbayad ng iyong kasalanan. Lord, hindi na ako makalapit sa'yo kasi kanina, Lord, inaway ko yung pinagalitan ko yung anak ko, talagang grabe yung ginawa ko. Hindi. Sabi sa'yo, demonyo yun. Sabi sa'yo, huwag ka na lumapit kay Lord. Pero, isipin mo palagi, meron kang mediator, meron kang tagapagtanggol ng ating Panginoon Kristo. Amen? Praise God. I praise God because Christianity is napakaganda ng Christianity, no? No? Hindi man tayo perfect, pero merong perfect sacrifice para sa lahat ng ating kasalanan. Praise God. Praise God. Balik natin palakpakan si Lord. Alam niyo po, this is the gospel. At pag iniisip ko palagi yung gospel, no? Hindi ako magsasawang i-share. Hindi ako magsasawang i-discuss yung kagandahan ng mabuting balita. Because this is the good news that we receive, the good news that we live out today. Ito yung mabuting balita. Ano pa? Now, last. Jesus can restore what was lost due to circumstances and the enemy. Kayang ibalik ni Jesus ang nawala
dahil sa mga sirkumstansya ng buhay at ng kaaway. Kayang ibalik ng Panginoon. Tingnan niyo pong mabuti. Ang ganda ng chapter 4, ang ganda ng ending. Sabi diyan, sinabi ng mga babae kay Naomi, purihin ng Panginoon na hindi ka pinabayaan sa araw na ito na mawala ng isang malapit na kamag-anak. Sa chapter 1, sabi ni Naomi, huwag niyo akong tawagin Pleasant, huwag niyo akong tawagin Naomi. Kasi tawagin niyo na akong bitter. Ganito na ang buhay ko. Ganito na ako. Wala nang magandang mangyayari sa akin. Pero alam niyo po, ang nangyari, binagi ni Lord yung kasaysayan ng kanyang buhay. Sabi diyan, sabi ng mga tao sa paligid, maging bantog nawa ang kanyang pangalan sa Israel. Siya sa iyo'y magiging tagapagpanumbalik ng buhay, restoration, no? At tagapag-alaga sa iyong katandaan, sapagkat ang iyong manugang na babae na nagmamahal sa iyo, na parang sa iyo, ay higit pa kaysa 7 anak na lalaki ay nagsilang sa kanya. Sino dito blessed ng manugang? Sino? Si Naomi, no? Blessed na blessed sa kanyang manugang. Parang higit pa na sa 7 lalaki, no? And then, ito po nakakatuwa, mga kapatid. Tingin po kayo dito. Sabi dyan, kinuha ni Naomi ang bata, kasi nanganak na dito, no? To make the long story short, nanganak na si Ruth. Kinuha ni Naomi ang bata, hinihilig sa kanyang kandungan at siya'y naging tagapag-alaga nito. Can you imagine kung gaano kasaya si Naomi dito? No? Nahawak-hawak niya yung apo niya at kalong-kalong niya at siya pang nag-alaga. Ibig sabihin, si Naomi, nung sa kanyang huling part ng kanyang buhay, naranasan niya yung restoration ng Diyos. Amen? Kaya, mga kapatid, God can restore family. Nasirang pamilya, kayang ibalik ng Diyos. Amen? Alam niyo po, speaking of family, may mga pagkakataon na nabubuo yung family, na broken family, tapos nabuo yung family. Tama? May mga ganun pagkakataon. Nasira, mag-asawa nagkahiwalay, nabuo ulit, na-restore. Praise God! No? Kung ganun nangyari, no? But mayroong pagkakataon naman na nasira, pero hindi na nabuo. But, ni-restore ni Lord sa ibang kaparangan. Ni-restore ni Lord para bang yung galit, yung inis na wala, pinalaya yung mga tao sa ganun. Hindi man nabuo ulit, pero yung ikaw, nabuo. Para bang nagawan ka ng hindi maganda ng family mo, ng asawa mo, o ng ibang family member, hindi man nabuo, pero ikaw nabuo. And that is God's restoration. Meron ganung pangyayari. Hindi man naayos ng buong pamilya, pero yung puso mo is inayos ng Panginoon. At inayos din ni Lord. Hindi lang hindi lang ikaw, kundi yung susunod na generation, yung anak mo, maayos na. Kaya ako po, in my case, yung mother and father ko is naghiwalay, no? Hanggang ngayon, hindi sila nabuo. Pero, alam niyo, as a Christian, you cannot change your past. But you can impact your next generation. No? Hindi ko na kayang baguhin yung dati, nakaraan, pero as binago at binuo ng Panginoon, I can impact my next generation. Kasi ni-restore ni Lord yung pagkatao ko. No? I can't believe it, no, na ako po ay galing sa broken family, pero sabi nga ng asawa ko parang hindi siya makapaniwala na galing ako sa broken family kasi yung pagpapalag ako sa pamilya nandoon. Di ba kasi, minsan pag galing ka sa broken family, parang bitter ka dahil sa pangyari doon sa dati, parang broken ka rin. But because of God, God can restore your heart, your whole life. You have a bright future because of God. Amen? And then, blessing, ni-restore ni Lord. Yung pagmamayaan nila, ni-restore. Tapos, nag-asawa pa ng mayaman. Si Ruth, may pera, kilala, no? Siguro si Naomi is maganda ang buhay, no? Nung bago mamatay.
and joy. Ni-restore ni Lord yung joy. Kanina sabi, yung first chapter, bitter si Naomi. Pero dito, joyful na. Can you imagine, hawak-hawak niya yung apo niya at alagang-alaga niya. And alam niyo po, sino dito may apo na? Magmaya. Diba? Malaki ang kagalakan sa anak, pero sabi nila, mas malaki din daw ang kagalakan pag sa apo. Tama ba yun sa mga may apo na? Iba daw ang kagalakan sa apo. Oh. Pero sa mga bata pa, huwag niyo mo nang bigyan ng apo ang nanay niya, ang gulo niya. Okay. And the hope, God restored the hope, yung pag-asa sa puso nila, no? Reason to live, meron na silang dahilan para mabuhay. And bright future. Ulitin ko po mga kapatid, meron man tayong madilim na nakaraan, kaya tayong bigyan ng Diyos ng maganda at maliwanag na kinabukasan. Because of our Lord Jesus Christ. Alam niyo bakit? Sinong naging anak ni Boaz? Sino naging anak ni Boaz? Si Obed. Naging anak ni Obed. Si Jesse. Anak ni Jesse. Si David. And 27 generation na parang si Jesus. Tingnan niyo mabuti mga pangalan nila, no? Si Boaz, ibig sabihin ay strength. Si Obed, ibig sabihin servant of God. Si Jesse, ibig sabihin gift of God. Si David, beloved of God. And si Jesus is the Lord saves our Savior. Wow! What a bright future! No? From broken family, from tragedy, into a bright future. Palakpakan nga natin si Lord. Wow! Praise God! Praise God! Praise God! Alam niyo po, sabi ng Bible sa atin, for God so loved the world, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. God loves you. And He takes His Son, the life of His Son, para maligtas ka. And whoever believes in the Son will not perish, but have eternal life. Alam niyo po, ang mga tao na wala sa Diyos, walang Kristo, merong eternal punishment. Dark future. But yung mga tao na kay Jesus, merong eternal life. A life with God forever. Very bright future. Kaya I praise God. We praise God because Jesus died for our sins. He paid it all. It cost everything from God to save us. Maraming salamat sa Panginoon. And as a reflection po, an application, may gusto lang po akong tanungin sa inyo, no? Kasi sa chapter 4, hinahanap ko sa chapter 4, anong response ni Ruth? Anong ginawa ni Ruth after this nangyari dito? Pero wala nakalagay. Pero ang tanong ko po sa inyo sa umaga nito, kung ikaw si Ruth, ano maging response mo sa lahat ng bagay na ito sa kabutihan ng Panginoon? Diba sabi natin last week, tayong lahat ay katulad ni Ruth na kailangan natin ng Boaz sa tagapagligtas. Kung ikaw si Ruth, anong response mo? Anong tugon mo sa Panginoon doon sa kabutihan niya? Anong tugon mo? Kasi walang para bang tahimik yung Bible sa response. Siguro tahimik lang din siguro, hindi masyadong masalita. Pero, anong response mo? Tanungin mo nga yung katabi mo, kung ikaw si Ruth, anong maging response mo sa kabutihan ng Diyos? Tanungin mo siya. Okay. Ito po, possible na pwede natin application, no? Possible na pwede natin application. Para sa ating application, kung ikaw si Ruth, kung si Ruth po ay binigyan ng response, siguro po ito po, be kind today. Paano natin ma-apply itong kabutihan ni Lord? Be kind today. Kailan tayo magiging kind? Today.
Ano ibig sabihin kindness? Kabaitan. No? Kabaitan. Sabihin mo nga sa katabi mo, maging mabait ka. Ngayon. Listen to this, mga kapatid. Alam niyo po, ito po nakita ko dito, no? Na si Ruth, hindi niya alam, meron siyang bright future. Pero yung kindness niya, hindi na hinintay na magkaroon siya ng bright future. Yung kindness niya, ginawa niya kahit doon sa mahirap na sitwasyon ng kanyang buhay. Nawalan siya ng asawa, sinamahan niya yung biyanan niya, naging kind siya. Wala silang hanap buhay, siya naghanap buhay para sa kanyang biyanan. Ibig sabihin, mga kapatid, naging mabuti siya, naging mabait siya, kahit wala pa yung blessing ni Lord. Kahit wala pa yung pinagpipray niya, naging mabait siya. Amen ba? Kaya kung ano magiging future natin is a result of what we are doing today. Kung ano yung maging future natin, kinabukasan natin, is a result of our kindness today. Kaya kung maisip ko si Ruth, ang naisip ko sa kanya, kindness. Kindness. And may nagsabi na ganito, no? Ma-impress mo daw ang tao sa katalinuhan, pero maaalala ka ng tao dahil sa iyong kabaitan. Ma-impress mo, talino naman ito. Pero alam niyo po, matatandaan ka ng tao pag wala ka na, dahil mabait ka. Dahil mabait ka. Amen ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, be kind today. Maging mabait ka sa anak mo. Maging mabait ka sa asawa mo. Maging mabait ka sa kapitbahay mo. Maging mabait ka sa mga katrabaho mo. Be kind today. Amen? Salamat kay Lord kasi po, dito sa Jesus the Center po, maraming mga mababait na tao dahil sa Panginoon. Malakpakan natin si Lord. Pwede mo lang sabihin sa katabi natin, salamat dahil mabait ka sa akin. Sabihin mo sa kanya, pwede mo sabihin mo sa kanya, dahil sa iyong kabaitan, nawala yung aking kabaitan. No? Si Naomi, bitter, no? Pero dahil sa kabaitan ni Ruth, nawala yung bitterness ni Naomi. Kaya pangalawang bagay po, be persevere. Persevere. Maging matyaga ka. No? Maging matyaga ka today. Yung tiyaga kasi ay bunga ng pananampalataya. Ang pananampalataya kasi ay pagtingin sa kinabukasan na mayroong kasiguraduhan. Ibig sabihin, kahit mahirap yung sitwasyon mo ngayon, maging matyaga ka at i-bless ni Lord kung anong ginagawa mo. Maging matyaga ka lang. Amen ba? Amen. At pangatlo po is be grateful today. Be grateful today. Maging mapagpasalamat ka today. Ginamit ko yung word na today kasi sabi ko nga, kung ano maging future mo, resulta yan ng ginagawa mo today. Be grateful today. Alam niyo po, if you read the book of Ruth, never ko nakita si Ruth na nag-complain. Never ko nakita si Ruth na nag-complain. Is very grateful. Kung makita niyo po yung gratitude niya, yung pagiging mapagpasalamat niya, nasa chapter 2. No? Actually, binanggit ni Sister Mabel nung nasa prayer meeting tayo. Naging naging mapagpasalamat si Ruth sa Diyos at saka sa ginagawa ng Diyos. Amen ba? Alam niyo kahapon, we celebrate our 5th anniversary. Salamat sa Lord kasi naging matyaga sa akin si Jen. Salamat sa Lord. Pero alam niyo po, isa sa ginawa namin kahapon is yung nag-usap kami at nagtanungan kami. Sabi namin, ano ang mga bagay na na-appreciate mo sa akin? Ay, ano ang mga bagay na na-appreciate? Ito yung mga bagay na na-appreciate ko sa iyo.
Bago yung mga bagay na gusto kong, mga hindi kinainis ako, bago yun. Appreciate mo na. No? Yun yung mga usapan namin. Ito, alam niyo po, kind words, appreciation, it really develops relationship. Now, and sabi ng asawa ko, alam mo, ito yung gusto kong, ito yung gusto kong conversation natin na we appreciate each other. And gratitude will open the heart kahit hindi mo na sabihin ano yung mga bagay na dapat baguhin ng asawa mo sa kanya. No? Kaya maging mapagpasalamat po. Amen po ba? Be kind, be persevere, and be grateful today. Amen? We have negative, dark past, but in our Lord Jesus Christ, meron tayong bright future. Be kind today. Persevere today. Be grateful today. Amen. Let us pray po. Let us pray. Lord, thank you po sa oras